Disyembre na, Maya Baba. Mga kabalit. Tayo yan. Kabalin. Hindi ko sana kabalin, kapatid. Butik na. Kabalin. Sa lahat po ng mga kapampangan, kaway-kaway. Today is the grandest Thursday morning. Kaya tara na po. Gising na, rise and be grand. Sabay sa simula ng ating masarap na kwentuhan sa Ano Latest? Ano ba? Ayan, unahin na natin sa ating listahan, Thai pero pusong Pinay. Miss Grand International 2025 runner-up na si Sarunrat Puagbigat o mas kilala ngayon bilang Gotchabel online, kinagiliwan ng Pinoy pageant fans. First time, everything. I try everything too. Okay. ถูกไหมเนี่ย ไม่รู้มันคืออะไรบ้างอะ I don't know อะ What is it อะ อร่อย Ang cute niya! Naku, papas ang adopted daughter dahil sa kanyang kalog at kanal personality. Bukod sa pag-try ng inasal, biruin mo ang soft drinks, inihalo sa all-time favorite dessert nating halo-halo. Naku! Sana hindi sumakit ang tiyan mo, Queen! Bago yan, una na ring napatikim ng balut si Gotchabel kasama na ni Miss Grand International 2025 Grand Winner, Emma Tiglao. Ayan, at syempre hindi kompleto ang Pinoy experience kung walang kantahan. Kaya game na nakihirit ang beauty queen sa saliw na OPM hit na Multo. Talaga ba? Syempre kasama niyo mga Pinoy fans niya. Ang tanong, alam kaya niya na pang-relapse song ito. Naintindihan ba niya? Cute! Napakasarap ng inasal na kinakain niya. Parang nagutom ako bigla. Alam mo naman Queen, pwede ka mag-try ng family fiesta para mas madami. Halo-halo. Yan. Pero diba, we all love a queen who knows how to speak to the people, be one with the people. Yes. Kaya nga diba tayo, kunwari kay Manny Pacquiao, People's Champ. Diba tayo talaga pag ine-empower ang masa at tayo, ang pagiging Pilipino natin, ay support tayo dyan. I love it. She's just enjoying herself. Yeah, why not? Because nakita mo din parang authentic naman, hindi plastic. Hindi, naku, wala. Talagang tuwang-tuwa siya Hindi eh. pilit eh. Marami akong ibang kilalang plastic pero hindi siya. Natawa ka nilagyan niya ng soft drinks yung halo-halo eh. Yung personality niya, naalala ko, di ba, kailan ba pinag-usapan natin si Sandara Park? Parang ganun din yung dating niya nung bago, di ba? Na basta Koreana siya, hindi siya Pinoy, pero na-embrace talaga siya ng mga Pinoy. Genuine. Naku, mapapadlagian dito. Sure ako kasi marami pa siyang explore ba. Ang gusto ko dyan, I think through her, matututunan din natin ang Thai culture. Sana, gano'n ang mangyayari. Wala ka-arte-arte, At nagbalot saka, pa. through her, Mama, maalala natin kung ano yung mga magagandang qualities natin. Kasi minsan, it takes somebody from the outside to remind us who we are. Totoo yan. Lalo na pag araw-araw, pinag-uusapan natin yung mga flood control projects. Oo, minsan kasi may suyak ka na din ba? Pero ayaw mo din namang may bitawan factor kasi na. fresh magpapasko na, nagbibilang na yung mga tao, di ba? Totoo Bakit yan. sino tong mga ganito? Pero pagka ganyan, something fresh, something new. Yes. Oo. At ang pinakamaganda dyan, yung tungkil niya, pakak! Habang kumakain na siya, pakak! Alam mo, sorry, Jel, maganda dyan din kasi yung manginasal nga, kung mag-collab kayo, kung Cute, diba? mag-collab kayo, Oo. balik siya dito, di ba? Pag nag-collab Pwede. sila, di ba Gotchabel siya? Yes, yes. Pag nag-collab sila, Gotcha Dimps. Oo, pwede. Pwede Pwede yan. Oy, mamaya makakasama pa natin si Yes! Oo, Miss Grand International Yes, Tiglao. oo nga. Abangan niyo po yan, Miss ha? Grand International Emma Tiglao. Live na live sa Good Morning Kapatid. Exactly. Pero ito, total funny at light din naman ang unang kwento mo, Mami Chiki. Ito, may kwelang hirit din kami ni Andre. Sama ka pa ba? Oo nga eh, napaisip din ako eh. Ginamay mo pa
Ay, hindi, alam ko to, sa basketball game. Basketball to, diba? Commentator sa isang basketball game. Paano? Diba? Dahil sa kanyang OA na comments. Eto na. Ang pinasaya, ang pinagulong, Bulaga 2025. Alright! Tara, ni JP. Sino nga namang hindi mabubuhayan sa ganyang klase ng energy, ha? Give na give naman talaga si Erica Monteverde sa kanyang mga pagiging pag-commentator, ha, at announcer sa kanilang liga sa Tanza, Cavite. Mga Mama Chiki, papalaban tayo dito. Papalaban tayo dito. Mukhang mawawalan ako ng trabaho dito. Talaga namang effective, hindi lang po sa pagbuhay ng crowd, kundi pati na rin sa pang-aasar at pang-hype na rin ng mga iba't ibang player. Kaya naman, ang mga manlalaro siguradong naya na hindi pumuntos dahil kundi mahihiritan ka. Biglang no? Biglang sumisigaw na, huli! Tanalan natin. Huli! Yung player, naririnig din kung paano niya dinodogso yung mga player. Diba? Rinig niya kasi live eh. Mama, pag ikaw gumawa nun, parang di ko alam kung ano mararamdaman ko. Parang di bagay. Kung sa akin, pwede tayo. Huli ka, boy! Huwag dyan! Bawal dyan! Bawal ka! Commentator, tsaka yung PA announcer. All in all one. in. Kasi usually, magkaiba yan eh. Yung Barker, yung live, di ba na, Yun yung naririnig. Dimples Romana, 4-3! Tapos iba yung sa Naririnig commentator sa Pero na baka kasi sa same TF, Mama, inisa na lang. Kaya, ganun siya Papalit siya ng kagaling. Alam mo naman, multitasker tayo dito sa Pilipinas eh. Why not? Pati usually may commentator, may analyst siya, iisa. Wala nang analyst, ikaw lahat. Barker, commentator, lahat. analyst, baka referee, ball. Play-by-play. Ipinasa. Pero ano to, ang saya niya. Naku, ang saya talaga pagka nanonood ka ng liga sa barangay, tapos meron ganyan. Ay, masarap ang baranggayan, Mama, Ay, talaga. yeah. Yun ang pinakamasaya. Minsan pumupunta ka na nga lang para sa komento ng mga tayo na pangasalaro. Diba? Para Saka yung you go for the heckling. Yung sa audience. audience. Lang doon. Yung pang-aasar. Ito naman, aga-aga. Wala yan, mintis! Subukan natin kasi yung TV5, may paliga ngayon eh. May ibang department yan. News department, Ba't di natin kunin si Narufa May para Pwede. Naisip ko na ba? Go! Shoot mo na yan! Shoot yan! Todo muna to! Alam mo, naisip ko sila JB. Gamitin natin sila JB. Ganyan na lyrics sila JB. O, sila Jan. Ay, lang Ate pumasok mo. na ba? Jan, try mo nga. Ay, ang pala si Pero alam mo kasi dito sa atin, alam mo, ang pinakamaganda talaga sa mga Pilipino is that we are never afraid to show our flair. Yes. Yung pagiging Pilipino natin. Tama. Minsan kasi pag inisip mo, okay, ito yung role ko, kung paano ginagawa ng iba, ganun na din natin Yes. gawin. Sa Pinas, hindi ganun Hindi. lang. Matapang fear. tayo, di ba, Mama, to show our emotions, the way we do things. Oo naman, tingnan mo naman ako, Erica. di ba, news anchor ako, pero feeling ko, galing ko kumanta. Ha? Saan banda? Kaya mo yun, binida niya yun. Tingnan mo Ano mo ako, Miss Angkor? Pero, That's my flair. ang galing ko kumanta. ang galing ko, sabi niya. Ang kain mo kahapon. Wala naman kasi pupuli, Babae. ako na lang. Magkape ka muna. Last but not the least, talentong Pinoy. Mga talento mo. Talagang umaabot sa anumang sulok ng mundo. Dance moves ng isang Pinoy chef sa International Cruise Ship nagpabilib. Hataw kung hataw na para bang kanyang dance floor ang isang kababayan nating crew ng Liberty of the Seas. Ang kabugerang kinalalang si Kraki, bukod sa pagluluto na pag-alamang talagang love na love ang dancing at madalas mag-post ng sarili niyang dance videos. Diba? Tingnan mo. Tayo din, tayong mga Pilipino, isa pang trait natin, yan. favorite ko, pasimunot. Diba? Alam mo
katapusan may Pilipino eh, no? Oo, simulan mo. May Pilipino dyan. Simulan mo, tapos susunod lahat. May Pinoy. Oh, may Pinoy. Siya ba'y nanguna? Diba? Kulang ang pagla-line cook. Gusto niya line dance din. Diba? Mga chicks, imbitahan natin sa chick-tack yung mga yan. Pwede. Ako, ang sarap ng tip. Yung pang gano'n Diba? niya eh. Pwede kang tumalsik eh. Oo, eh. Alam mo, Pinoy lang talagang gagawa niya. Pinoy Tama ka Pinoy din lang. talaga. Saya, ang Galing ni saya. Chef. Kasi bukod Saya sa naman mahusay na nga tayo, pasimuno Oo. pa Ay, tayo. nakakahawa yan. Oh, pati sunod naman silang lahat. Nakita niyo And rin. because, you know, the way we love festivities, yung mga fiesta dito sa Pinas, bawat kanto ng Pilipinas may fiesta, dyan natin nakukuha ang ating celebratory trait. Kaya mahilig talaga tayo. Ngayon nga, di ba, hindi ko alam kung ganun kayo, pero sa mga kapatid natin, I'm sure makaka-relate sila. Kapag the more tayo napapagod, the more tayo nagiging mas makulit. Totoo Diba, yan. mga Kasi we kasangganan. prompt ourselves, di ba? Gusto natin na-energize yung At ang sarili pinakamasaya natin. dyan, nandamay pa tayo. Damay pa, damay. In a good way. Lahat tayo. Yan yung mga mangdamay ka pa. Yan yung mga sige pa. Gawin Chef mo siya. lang yan, chef. Minsan nga makikita mo sa social media, mga post sa foreign post international, sasabihin nila, ayan, alam nila pag Pilipino din eh. Kunyari, kumakanta lang, nakaupo lang, yung walang Bumibirit. bumibirit. Yan, alam nila Pinoy yan. Mamaya, matry nga natin yan habang nagluluto tayo sa luto na po. Oo, sige, magkaano ang line dance tayo. Bagong palit yung mga plato, ha? Oh, kasama. Wow! Makapalaban si Emma ngayong umaga. Live na live sa Good Morning Kapatid. Abangan niyo po yan. 5:42 na at matapos nga ang ilang trending latest updates na yan. Ito naman tayo sa mga maiinit na balita ang ihatid po namin sa inyo sa Frontline sa umaga. Abogado ni Zaldico, binlockmail umano si Pangulong Bongbong Marcos. PBBM giniit na hindi siya nakikipagnegosasyon sa kriminal. Malacanang sinabing uri ng destabilisasyon ang paghahayag ni VP Sara na handa siyang maging Pangulo kung matatanggal sa pwesto si PBBM. At Signal TV, Frontline Pilipinas at Cheryl Cosim wagi sa 13th Makatao Awards ng People Management Association of the Philippines or PMAP. Pati niya yung extra pampahappy. Actor, director at comedian, the ever-talented Eric Quezon. Makikipagkulitan sa atin mamaya. Live the live! It's the grandest Thursday morning dahil mamaya po makakasama rin natin ang ating ikalawang Miss Grand International Kapampangan Pride, Arganda's Queen Emma Mary Tiglao. Live na live. Good morning mga kapatid, bangon-bangon na po. Nakito na mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Binlockmail umano ng abogado ni Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos. Titigil lang daw ang paglalabas ng videos ng dating kongresista kung hindi itutuloy ang pagpapakansela ng pasaporte niya. Nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na... Sarado ang pinto ni Pangulong Bongbong Marcos sa puganteng si dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng serye ng mga video ni Ko kung saan tinitira niya si PBBM. Sinubukan daw ng abogado niya na i-blackmail ang Pangulo. Titigil lang daw si Ko sa paglabas ng video kung hindi kakanselhin ang kanyang pasaporte. Buwelta ni BBM. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Agad itong itinanggi ng abogado ni Ko. Sabi ni Attorney Ruy Rundain, hindi siya nakipag-usap sa kahit sinong opisyal ng gobyerno para itigil ang pagkansela sa pasaporte ng kanyang kliyente. Dagdag pa niya, wala siyang kontrol sa paglabas ng video ni Zaldico. Ilang beses nang dinawit ni Ko si Pangulong Marcos sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at kickback sa mga proyekto. Itinanggi na yan ng Pangulo. Hamon pa nga niya kay Ko, umuwi na sa Pilipinas. Si Ko naman, inilabas ang sulat kay PBBM noong Pebrero. Sa nauna niyang video, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para sabihing sinunod niya lang ang utos ng ilang opisyal ng palasyo na isingit ang 100 billion pesos sa 2025 budget. Sabi ni Ko,
Siniguro sa kanya ni dating Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin na galing kay PBBM ang listahan ng mga proyektong pinapasingit sa budget. Nang i-review ni Ko ang listahan, may mga proyektong tulad ng rock netting at safety devices na pinagbawalan na ng Kongreso dahil sa overpricing at anomalya. Pero tinuloy pa rin daw ang insertions. Ang resulta, mas malaki ang budget ng DPWH kumpara sa edukasyon na direktang paglabag sa konstitusyon. Hinikayat din daw noon ni Ko si Pangulong Marcos na muling bisitahin ang budget. Ang mga sinabi ni Ko, hindi benta sa palasyo. Sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Sa investigasyon sa flood control scandal, inanunsyo ni PBBM na naglabas ng 2 freeze orders ang Anti-Money Laundering Council. Aabot sa 12 billion pesos ang kabuang halaga ng napa-freeze na ari-arian, kasama na ang 4 na bilyong pisong halaga ng air assets ni Zaldico. Umpisa lang po ito. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tila nang uudyok daw si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Yan ang tingin ng palasyo matapos ang pahayag ng bise na handa raw siyang maging pangulo kung kakailanganin. Sa Frontline na balitang yan si Brel Montalvo. Si Vice President Sara Duterte handang maging pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, ang Vice President ang una sa line of succession sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, matanggal sa pwesto o magbitiw ang nakaupong Pangulo. Pero ang hirit na yan ng bise, hindi pinalampas ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mukhang ang bise pa raw ang nag-uudyok ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Mismong ang bisi raw ang nagpapahina sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Giit pa ni Yusek Castro, nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Sa kabila ng mga aligasyon ng katiwaliang kinaharap ng pamahalaan, nanindigan ang palasyo na hindi dapat pagdudahan ang kakayahan ng Pangulo na manatili sa pwesto. Sabay pasaring muli sa bise. Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. 8 contractors o kongresistang sangkot umano sa kontraktor ang pinakakasuhan sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Posible pa yang madagdagan, lalo't meron pang mga kongresistang iimbestigahan. Nasa Frontline na balitang yan si JC Cosico. Yung ICI at saka DPWH magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman. Ilang oras matapos i-anunsyo yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kahon-kahong mga dokumento ang dinala ng mga opisyal ng DPWH at ICI sa ombudsman. Rekomendasyon nila, kasuhan ang 8 tinaguriang kontraktor o mga kongresistang umano'y may koneksyon sa mga kontraktor ng flood control projects. Kabilang dyan sila dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico,
CWS Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Conflict of interest at paglabag sa Government Procurement Act ang mga inirekomendang kaso laban sa mga kongresista. Ayon sa ICI, nasa 1,300 infrastructure projects ang nakuha ng contractors mula 2016 hanggang 2024. Klarong conflict of interest daw yan. This practice should have ended decades ago. The longer we allow it to exist, the more it corrodes public trust. Public office is a privilege. It should be used for personal gain or self-dealing. Kabilang sa mga isinumite sa Ombudsman ay ang mga kontrata ng mga naturang proyekto at records ng Securities and Exchange Commission na mga kumpanyang sinasabing konektado sa mga kongresista. Meron po kaming pinipresentang ebidensya na sila din ay may pag-aari ng mga construction company na merong mga iba't ibang kontrata sa DPWH. Sa ilalim sa evaluation at fact-finding ng Ombudsman ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may tinitingnan pa silang 12 hanggang 15 pang contractors. Mahigit 10% daw ng Kamara ang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Posible raw makipagpulong si Remulla kay Speaker Bogie D sa susunod na linggo. Madidisrupt talaga ang Congress dito. Madidisrupt sila. Masakit yan. Kasi nga, this entails a lot of personal sacrifice. Kasi friendships are lost. Marami hong nagagalit. Marami nagtatampo. And then, even my children are affected. Samantala, nag-request na raw ang Ombudsman sa Bureau of Immigration na maglabas ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 iniimbestigahan sa flood control scandal para hindi sila makalabas ng bansa. Hindi na pinangalanan kung sino-sino ang mga ito, pero kasama raw ang ilang kongresista, senador, kontraktor at pribadong individual. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Happy Thursday po mga kapatid. Nasa labas na nga po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang dating bagyong Verbena. Ano na kaya ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod pong araw? May bago ba tayong sama ng panahon na kasalukuyang binabantayan? Alamin po natin yan kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong Verbena. Sa ngayon, wala pa naman tayong inaasahang sumunod dito. Pero bagamat nakalabas na, sumasabit pa rin yung kanyang paglabas sa kaulapan sa ilang bahagi ng Palawan. At ito pong bagyong Verbena ay lumalakas pa. Ito po ay nasa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 110 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 135 km per hour. Bagamat lumalakas pa at posibleng pang umabot sa typhoon category, ito naman ay palayo na sa ating bansa at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Maliban sa areas ng Palawan na inaabot ng panglabas na kaulapan nitong bagyong si Verbena, itong shear line naman ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa na malayo sa mismong bagyo. Dahil po sa paglayo ng bagyong Verbena, mas maliwalas sa pong panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na po dyan ng Visayas. If ever may mga pagulan tayo, ito po yung mga pulo-pulo lamang o yung mga isolated o localized sa pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero po, dito sa ilang bahagi ng Palawan, meron pa rin tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Lalong-lalo na sa isla ng Kalayaan, dyan po sa mga areas na yan, kung saan sumasabit pa yung panglabas na kaulapan nitong bagyong Verbena. Pero sa ngayon, lumalayo na rin po yan at wala na po yung magiging direktang epekto sa ating bansa sa mga susunod na oras. Pero nananatili pong nakaka-apekto yung tinatawag nating shear line dito po sa eastern section ng northeastern Luzon. Dahil po sa ating shear line, maula po ang panahon natin at posible yung ating mga kalat-kalat na pagulan. At minsan, meron din tayong mga lalakas na pagulan na thunderstorms sa mga areas ng Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora. Kasama po dyan ang mga kabundukan dito sa Cordillera, ang Apayao, Kalinga, Mountain Province,
Kasama na rin po dyan ang Isabela, lalong-lalo na po dito sa area ng Cagayan at ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Meron din tayong mga possible na mahihinang pagulan dito sa areas ng Ilocos region, lalong-lalo na tuwing hapon at gabi dahil naman yan sa ating amihan o northeast monsoon. Ito nga sa Metro Manila, mas maliwalas na po ang panahon natin sa mga nung nakaraang araw pa at magpapatuloy yan in the next few days. If ever may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated na lamang o yung mga afternoon showers at thunderstorms natin na hindi naman ganong nagtatagal. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo. Mga kapatid, sa pambihirang pagkakataon, nagkaroon po ng bagyo na medyo malapit sa ating equator. Bihira po nagkakaroon ng bagyo sa malapit sa equator dahil mahina po yung tinatawag nating Coriolis force dyan o yung tendency to spin o yung nagpapaikot sa ating mga bagyo. Pero sa ngayon, nagkaroon po ng bagyo dito po sa areas ng Indonesia, dyan po sa area ng Malacca Strait. Ito po ay pinangalan ng Senyar. Ang tawag po sa mga bagyo dyan sa Indian Ocean ay cyclone lamang po. Sa atin po ay tropical cyclone. Ito po ay hindi naman ganong kalakasan pero ito po ay nagdulot ng malawakang pag-ulan na kung saan nagdulot din po ng malawakang magba dito po sa mga areas na malapit sa Southeast Asia. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Ngayong araw ng Huwebes, muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin, sa aming pong pagbabalik. Dating presidential spokesperson Harry Roque, may tuturing na raw na undocumented alien ngayong wala na siyang passport. 30 million pesos na donasyon ng isang kontratista sa kampanya ni Senator Cheese Escudero, hindi raw labag sa Omnibus Election Code. At ilang K-pop idols bibigyang buhay ang mga karakter sa K-pop Demon Hunters. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Time check, 6 in the morning. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisayang nakatutok ngayong umaga. Naniniwala si Attorney Harry Roque na walang epekto sa paghiling niya ng asylum sa Austria ang pagkansela sa kanyang pasaporte. Umaasa naman ang Department of Justice na mabubusising mabuti ang asylum application ni Roque. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Klaro, hindi inaresto si Attorney Harry Roque. Malaya pa rin siya, pero limitado na ang kakayahan niyang bumiyahe dahil kanselado ang kanyang passport. Para yan sa kaso niyang qualified human trafficking kaugnay ng illegal na pogo operation sa Porac, Pampanga. Dahil dyan, humiling ang ating gobyerno na mapasailalim si Roque sa red notice ng Interpol. Pero para kay Roque, sa akin, walang epekto sa akin talaga yung cancellation of passport. Ganyan din ang pananaw niya sa Interpol red notice. So to me, that has no effect. Tablado raw sa pagiging asylum seeker niya ang passport cancellation at red notice. Isinuko na nga niya sa Dutch authorities ang kanyang passport at driver's license. Dahil dyan maituturing ng undocumented alien si Roque ayon sa aming diplomatic source. Once that is communicated to all Interpol offices all over the world, then if mahanap nila si Attorney Roque in their area of jurisdiction, pwede nilang maaresto. Sa programang Storycon ng One News, iginiit ni Roque na hindi siya nagtatago sa the Netherlands. At hiding, I do not know what will happen now. I prefer to stay in the Netherlands because of my promise to Tatay Digong na hindi ko naman siya iiwan. Wala raw iwanan kahit na nagbalak si Roque na bumiyahe papuntang Vienna, Austria. Pero pinababa siya ng eroplano dahil nagkaproblema sa medical certificate at pag-issue ng fit to fly. Kaya ang iniisip ko naman, I will just explain na hindi ko naman siya iniwan because I'm still in Europe. Ayon sa Department of Justice, standard process na dapat naroon ka sa bansa kung saan ka nag-a-apply ng asylum. Ibig sabihin ba niyan ay nabigo ang asylum application niya sa Netherlands kaya sa Austria naman siya susubok? Paglilinaw ng dating presidential spokesperson, No, it is not a rejection. It simply means it is Austria that should process the application. Tiwala naman ng DOJ na bubusisiing maigi ng Austria ang aplikasyon ni Roque. If you are being charged criminally before the court for a particular offense, that to me does not amount to political persecution.
Sa kabila niyan, nanindigan si Roque ng pagsuporta niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kaya siya pinag-iinitan. Pati na ang pulveron video ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinalabas sa isang maisog rally na dinaluhan ni Roque. Dahil nga riyan ay nahaharap siya sa kasong inciting to sedition. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Walang nakitang paglabag ang COMELEC sa 30 million pesos na campaign donation ng isang kontratista kay Senator Chis Escudero. Dahil dyan, inirekomenda na ring ihinto na ang pag-iimbestiga sa senador. Sa Frontline, ang balitang yan si Mon Gualvez. Hindi na matutuloy ang investigasyon ng COMELEC kay Senador Chis Escudero. Ibinasura na kasi ng COMELEC Political Finance and Affairs Department o PFAD ang ginawang motu proprio investigation sa kanya. Kaugnayan ng kontrobersyal na campaign donation kay Escudero ng kontratistang si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction. Inamin noon ni Lubiano na nag-donate siya ng 30 milyong piso sa kandidatura ni Escudero sa pagkasenador noong 2022. Pero ayon sa COMELEC PFAD, wala raw malinaw na ebidensyang lumabag si Escudero at Lubiano sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ipinagbabawal dito ang sinumang individual o korporasyong may kontrata sa gobyerno na mag-donate sa kampanya ng isang kandidato. Kasi personal na donation ni Mr. Lubiano yung tinanggap ni Senator Escudero. Personal na tao ang nag-donate, hindi yung korporasyon. Ayon pa sa COMELEC, dahil personal ang donasyon, hindi rin daw may tuturing na iisa si Lubiano at ang kumpanyang Centerways Construction. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kumbaga kahit ako nagtatrabaho sa COMELEC, may sarili akong pera. Yung COMELEC may sarili siyang Isa ang Centerways sa top 15 government contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto na may pinakamaraming flood control project sa Pilipinas. Isa rin ito sa mga kumpanyang may bahagi sa 100 billion pesos na halaga ng flood control projects na napunta sa mga nasabing kumpanya. Wala rin daw overspending na nangyari sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero. Hindi na rin daw kailangang iakyat pa sa COMELEC Unbank ang desisyon ng PFAD. Sa kanya namang statement, nanindigan si Escudero na noon pa mang tumakbo siya sa public office ay lagi na raw siyang sumusunod sa batas sa eleksyon. Patunay daw ang desisyon ng COMELEC na mas matimbang at mananaig ang transparency at katotohanan. Gayunpaman, tuloy pa rin daw ang investigasyon ng COMELEC Law Department sa hiwalay na reklamong inihain kina Escudero at Lubiano tungkol pa rin sa campaign donation. Isa lang din si Escudero sa mga politikong sinisilip ng COMELEC na tumanggap ng campaign donations mula sa mga personalidad na hinihinalang konektado sa mga government contractor. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naharap sa patong-patong na reklamo ang 8 pulis sa Navotas dahil sa umano'y pangto-torture. Hinampas daw nila sa ulo at pilit na pinapapirma ng extrajudicial confession ang 2 nilang inaresto. Nasa Frontline ng balitang yan, si Carrie Cato. Pinakita ng lalaking yan ang sugat sa ulo na tinamo niya matapos daw siyang gulpihin ng mga pulis sa Navotas. Anong pinalo sa'yo? Di mo ano po, matigas na bagay po eh. Kwento ni alias Mark, isa siya sa 2 suspect na inaresto sa kasong murder. Idinadawit sila sa shooting incident noong November 3 sa barangay Bangkulasi. Tinalo raw sa ulo si Mark dahil pinipilit umano siya ng mga pulis na pirmahan ang ginawa nilang extrajudicial confession. Sa tindi raw ng pagkakapalo sa kanyang ulo, nawalan pa siya ng malay. Nangyari yung pagpalo sa'yo bago mo pirmahan. Opo. Ang sabi pa raw ni Mark sa kanilang abogado, bugbog sarado rin ang isa pang suspect. Pinagpapalo daw sila sa talampakan, tapos tinali ang kanilang kamay at paa, tapos binalutan ng plastic yung kanilang ulo, dahil hindi makahinga. They don't know each other, yun yung sinasabi nila sa akin. Pinresenta lang ng mga pulis, pinasabi na lang dito, ituro mo na ito yung kasama mo nun. Ayon sa Philippine National Police, 8 pulis na ang natukoy na sangkot sa umano'y pang-torture na nangyari noong November 9. 4 sa kanila ang may ranggong staff sergeant, 1 master sergeant, 1 corporal at 2 patrolman. Sinigurado ko rin na isama yung jailer at saka yung head kasi nasa custody nila yung mga tao eh. Why did they allow
these intelligence officers na ilabas yung mga detainees, tapos saka i-conduct yung pang-torture. So they should also be liable. Sinampahan na raw ng Internal Affairs Service ng PNP ng patong-patong na reklamo ang 8 pulis. Sila po ay sinampahan noong November 20 ng complaint. Ang mga pinaril po sa kanila is grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct and becoming of a police officer, tsaka yung Anti-Torture Act. Handa naman daw rumisponde ang mga ito. Nagsasagawa na rin ng internal investigation ang Northern Police District. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News Spot. 11 ang patay sa salpukan ng UV Express van at truck sa Kamalig, Albay. Sa lakas ng impact ay naipit ang mga pasahero ng van. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bandang alas 11 na makunan sa CCTV ang truck na yan sa Kamalig, Albay. Habang papaliko ang truck sa intersection, sakto nakasalubong nito ang isang UV Express van. Nagsalpukan ng 2 sasakyan hanggang sa nahulog sa gilid ng kalsada. Wasak ang van sa tindi ng impact. Rumusponde ang mga rescuer pero pahirapan ang pag-alis sa mga pasahero dahil sa pagkakaipit sa van. Hindi rin agad matanggal ang truck dahil puno ng mga gamit mula sa peryahan. Tumagal ng halos 7 oras bago nailabas ang mga pasahero. Sa kasamaang palad, 11 sa 13 sakay ng UV Express ang nasawi sa aksidente. Kabilang na dyan ang mismong driver ng van. 3 naman ang sugatan, kabilang 2 pasahero ng UV Express at driver ng truck. Base sa investigasyon, bigla raw nawalan ng preno ang driver ng truck sa gitna ng biyahe. Yung truck ko kasi, malayo pa, bumubusina na po siya. So, nag-warning din para tumabi yung mga masasalubong. Pero hindi din siguro napansin na nung van. Posibleng sampahan ng kaukulang reklamo ang truck driver na nagpapagaling pa sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bibigyan buhay ng ilang K-pop idols ang rivalry ng Huntrix at Saja Boys sa animated movie na K-pop Demon Hunters. Ang members ng Baby Monster na sina Ayon, Farita at Rora ang magpa-perform as Huntrix. Habang ang bubuo naman sa Saja Boys ay sina Boy Next Door Lee Han, Rise Won Bin, TWS Shin Yu at Zero Base 1 members Park Kun Wook at Han Yu Jin. Magpa-perform sila sa 2025 Mama Awards na gaganapin sa Hong Kong sa November 28 at 29. Mapapanood naman po ang live stream niyan sa HBO Max. Wagi tayo mga kapatid sa 13th Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines o PMAP. TV Station of the Year ang One News at 1PH ng Signal TV. Third time naman nang nanalo ang TV5 Primetime Newscast bilang Best TV News Program. Winner din sa ikalawang pagkakataon bilang Best TV News Program host ang ating frontline news anchor na si Ms. Cheryl Cosim. Sa gitna po ng fake news na napakalaking hamon po para sa amin, this award inspires us to continue to fight for truth and responsible journalism. At sa ating pong mga manunood, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Asahan niyo pong patuloy naming pagbubutihin ang aming trabaho para totoong balita lamang po ang ihahatid namin sa inyo. Traffic update naman po tayo. Posibleng makaapekto sa mga biyahero ang rehabilitasyon ng Bagong Calzado Street sa Taguig. Kaya live mula sa tuktukan sa Taguig ang ating traffic, Tito Monty Lopez. Tito Monty, it's a Thursday. Kamusta ba ang traffic ngayon dyan sa kinaororoonan mo? One way. Yes, Good morning, Mami Chigi. Ito na, up. Ito na, Mami Chigi, good morning sa'yo. Team Commute na, nako.
walang closure sa kanilang mga ex. Nako, sagot ko na kayo. Hindi nga yung closure nyo, kundi road closure. Gaya nito nasa unahan ko, diba? Ang laki-laki. No entry. Ito yung nangyayari dito sa may bagong kalsada. Sarado nga po, Mami Chiki, yung mula dito sa P. Cayetano hanggang F. Manalo. Kung makikita nyo, one-way scheme lang sila. O, diba? Pagka-traffic naman tayo, one-way scheme lang at yung mga dumadaan dito, yan, dyan lang sila. Sa mga gustong dumaan na papunta Cayetano, pwede kayong dumaan po sa may General Luna. Ito kasi ginagawa nito, pakita natin, lapit natin yung cameraman natin. Pakita natin, bilis, pakita natin, lain natin. Ilan natin. Ito, makita nyo, good morning po. So ito yung mga ginagawa na daan, itong part na to, kaya one-way scheme lang siya. Ang nakakaano rito mga kapatid, may nakita kami, nako, hindi namin na-videoan, pero nakita namin, may mga kotse na dumadaan dito. Eh di ba sarado nga, kaya mga kapatid, kapag sarado, huwag nyo nang daanan kasi kapag patuloy yung dinadaanan ito, imbis na matapos agad, di mas lang tumatagal. Kasi nga, di ba natigil na nga nito nung March kasi nga nagkaroon ng election ban lang. Pero nag-resume ng September, target na matapos ito ng March 13. Kaya mga kapatid, makiisa tayo, huwag kayong dadaan dito. Ako lang pwede mo nang dumaan at magpiko. Di ba? Yan muna ating morning biyahe. Back to studio. Yes, maraming salamat sa iyo, Tito Mondy Lopez. Parang nagta-tap dance. Go lang ng go. Anong sayo ang ginagawa ni Tito Mondy? Nagpipiko. No? Tuloy mo lang yan, Tito Mondy. Transition na. Abangan po mamaya sa Frontline sa umaga, Barangay Captain. Patay matapos pagpapakilin habang naka-live sa social media. Sa Larga, isang fun rolling adventure. Susubukan ni Laila. Sa ating special Christmas edition ng On The Go, single mom na may simpleng hiling ngayong Pasko. Pasasayahin po natin ngayong umaga. Abangan! Ayun na naman si Santa Maui! Eto na, wag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Baby! 6:16 na po ng umaga, nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Sa Frontline sa umaga, nag-alok na ng 2 milyong pisong pabuya para sa makakapagturo sa namaril sa isang barangay captain sa Digos City, Davao del Sur. Nangyari po ang pamaril habang naka-live sa social media ang kapitan. Aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Ng plano kung tama ba. Busy sa pagla-live sa social media si Kapitan Oscar Bukol Jr. ng Barangay 3 de Mayo ng Digos City. Ipinapakita niya sa kanyang live broadcast ang wallet na napulot at isinauli ng isang residente sa kanya. Nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagpulasan ang mga tao sa lugar. Ang lalaking nagsauli ng pitaka napatago rin. Si Kap naman tumayo at nahagip sa video na duguan na. Tabak! Agad namang dinala sa ospital ang 34 anyos na kapitan pero namatay rin kalaunan. Isang tama ng bala sa dibdib ang ikinamatay ng biktima na tumagos pa sa kanyang katawan. Base sa investigasyon, matagal nang nakatatanggap ng death threat ang biktima at may mga kaalitan sa social media. Personal grudge po ito, nakikita naman po natin sa social media, yung lahat ng palitan nila ng mga hindi magagandang statements. Bago ang pamamaslang, nahagip sa video ang pagdaan ng isang pulang kotse na pinaniniwala ang sakay ang mga salarin. Tingin ng mga pulis, hindi bababa sa 3 ang mga ito at posibleng mga gun for hire din. Inimbitahan naman ng mga pulis ang lalaking nagsauli ng pitaka at huling kausap ni Kap. Ang aking sadya lang talaga para i-endorso kay Kapitan yung pitaka na aking nakita. Wala talaga akong kinalaman diyan. Kasama rin sa mga iniimbestigahan ang hepe ng Digos City Police dahil minsan na niyang nakaalatan umano ang biktima. Nirelieve na rin muna siya sa pwesto. Sa ngayon, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Davao del Sur Police para sa pamamaslang sa kapitan. May tig-1 milyong pisong pabuyang alok na sina Vice President Sara Duterte at Davao del Sur Governor Yvonne Cagas para sa mga makapagtuturo sa mga salarin. Ang naghihinagpis na pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Hustisya lang talaga. Hustisya lang.
Sa ngayon, kinordona na ang bahay ng kapitan. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sa pool sa video, ang mga kawatan na tumangay ng pera at mga panindang sigarilyo ng isang grocery store sa Cavite. Nilagari ng mga sospek ang bubong at kisame para makapasok sa establishmento. Nasa frontline ng balitang yan ang Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito na may mga bitbit na kahon na para bang naglilipat bahay siya sa Naik Public Market sa Cavite. Sa isa pang anggulo ng CCTV, isa pang lalaki ang may bitbit na kahon. Mabilis ang kanilang lakad. Ang mga lalaking yan, mga magnanakaw pala. 5 silang magkakasabwat. Nagbutas at nilagari nila ang bubong at kisame ng isang grocery store. Sa kanilang masang pera at mga paninda nitong sigarilyo na aabot sa 300,000 pesos. Kinabukasan na, nalaman ng may-ari ng tindahan ang pagnanakaw. Duda niya, dati na nilang customer ang mga kawatan dahil mukhang pinag-aralan ng kanilang tindahan. Nakapanlulumo lalo't mahina pa naman ang kita ng tindahan kaya malaking kawalan ang ninakaw sa kanya. Sinamantala po nila yung pag-alis namin. Para pong naging customer, naaligid po kapag tuwing pauwi na kami. Nabiktima pa ho nang wala sa oras, sinamantalaga ho talaga. Sinisilip na Naik Police ang mga CCTV para matukoy ang mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Naghahanap ng affordable at beginner-friendly na bonding idea ngayong parating na ang holiday season. Naku, swak itong Roller Fever Adventure na susubukan ni Laila live mula sa Alabang. Laila, feeling 70s yan. Yung parang ano yan, di ba? Rollerblade. Ano tawag dyan? Skates. Roller skates. Tama ba ako, Lai? Kamusta ikot-ikot dyan? Yung mga skating rigs. Yes, Mami Chiki. Naku, Mami Chiki, tama ka dyan. Naalala mo yung mga sikat na skating rig? Yeah! Dati, meron sa Mandaluyong malapit sa opisina natin. Naku, naabutan ko yun yung medyo last part nun. Naku, na-dislocate pa yung aking elbow dahil doon. Pero, worth it naman kasi enjoy. Yun nung medyo bata-bata pa si tita. Ngayon na tita na. Simula kasi noon, di na yata ako nag-roller skates kasi nadala ako Tingnan nga natin kung may phobia pa ako sa roller skates ngayon. Eto, we're getting ready. Ang lakas get ready with me. Di ba? Get ready with me, mga kapatid. Habang magro-roller fever talaga tayo, ibalik natin ang kabataan natin, di ba? Dito sa Roller Fever, ang isa sa mga indoor roller skating destinations dito sa Philippines. Actually, isa lang ito sa Festival Mall Alabang sa 5 nilang branches. So, hindi ba? So, habang sineset up ako ni Kuya, ayan, kausapin natin ang ating marketing officer for Roller Fever, Ma'am Monaira Sagan. Good morning, ma'am! Ay, bakit naman wala kang roller skates? Akala ko pa naman skating tayong dalawa. Sige, ma'am, kwentuhan mo naman ako. Ayan, habang hinuhubad ko na yung shoes ko. Kwentuhan mo naman ako, ma'am. Sige, ako na po. Kwentuhan mo ako, madam. Etong ating Roller Fever, gaano po ba kalaki? Kasi siya parang nakita ko very, very malawak, ha? Very, very malawak. So here in Festival Mall Alabang, we have 30 square meters in the ring. So it's just newly opened. Dito, ito yes. I see. And we have also the first branch which is in Manila Bay, which is 600 square meters ring. Yes. Wow. That's our first branch here in the Philippines. Okay, sige ma'am. So bukod po sa roller skating, ano pa po ba yung mga activities na pwedeng ma-enjoy ng mga magpupunta dito? Roller skating lang ba talaga? Well, in the other branches, we have darts, billiards, and we also offer snack bars. Ayun. So, kapag napagod sila. Here in Alabang, we offer skating. Okay, eto ba? Ikakabit ba natin? Yes po. Sige, Yes. paano po to? Tsaka yung helmet kasi pag-usapan na rin natin ang safety. Paano po ba safety? Yeah. Sige lang kuya, kahit tumarang ka, it's okay. So, pag-usapan natin yung safety. So, nakasuot na ang aking beautiful shoes, ang ating roller skates na shoes. Yes. So, pagdating sa safety, ayan, grabe, safety, parang we si have knee Barbie, pads. Parang ako
si Barbie, dito nila magana. Ma'am, dito na. Okay, ma'am. We have knee pads, we have elbows po, to protect the elbow, of course. And also we have helmets po. Ayun, kasi nga naman, para iwas So, magugulo. safety first, guys. Question, madam. Ako ay newbie. Yan. Well, marunong ako mag-skating, marunong ako mag-balance, pero yun nga, matagal-tagal na since nung nag-skating ako, ma'am. So, everyone is... for beginners? Yes dyan? po. Okay. Bali, it is open for beginners, adults, kids, pwedeng-pwede po siya. Ayun. And then we have coaches naman po to guide. Ayun, And we okay. also have the skating aid po, para Okay. sa hindi po talaga marunong. Ayun, sige. Doon tayo sa may skating aid dahil si tita ay ina-arthritis na. May rheumatoid arthritis kasi ako. O yan. Tawagin natin si Coach Roy. Coach Roy! Hi! Good morning, Coach Roy. O, paano ba? Turuan mo ako. Beginner, kunyari. Beginner ulit si tita. Naku, para naman ako lola. Sige, kuya, paano ba? Hawak ka dito Yan, sa and then dulo. tatayo ako. Ang aking duster dapat maganda pa rin. Paano, sir? Hawak muna tayo sa dulo. Sa dulo, and then? muna natin, first steps. Okay. Naka-letter V. Yung Letter letter V. V. Yan, ganyan. And bend mo lang yung knees mo. Bend. Yeah. And gawin mo muna small steps lang. Small steps, ganun. Sige. Yeah, sige pa. Para kung ano, Yan. para kung baby. Basta kada hakbang mo laging nakabend yung tuhod natin. Bend ang And, tuhod. and also ipupush mo rin lagi ito, ma'am, tong hawak mong skating aid yung po. aking skating aid. Yeah. Ganyan. Yan, Ganyan yes po. Ba? Parang ang tigas yung upper body ko. Okay. Ang gawin mo, ma'am, pag nag-steps ka, itong shoulder mo lagi, isasabay mo siya sa pag-steps mo. Parang isuswing mo siya lagi para yung momentum ng katawan mo ay laging Wala pa naman akong ka-grace sa katawan. Pero sige, since nandito sige, ang we'll try camera, po. itry natin. Sige po, i-try natin, ma'am. Sige. Okay, Ganyan. steps. Yan, yung shoulder dapat igagalaw mo siya pa side. Kailangan ako sa kamera-kamera sa camera. Ganun. Tapos ang preno. Ito po, may preno pa tayo sa unahan. Yung below, pag nag-preno tayo, dapat isang paa lang. Okay. Ayan, nakakainganyo kasi itong pag-roller skates. Halika, Kuya Chap, dito tayo para ma-maximize natin yung 30 square meters nila na skating rink. Maganda kasi ito, lalong-lalo na sa mga kasing age ko, mga kasing tita ko. Ayan, meron kasi ganito dati pero nawala for a time. So ngayon, eto sila, yung roller fever, ibinabalik yun. Ay, hindi ba bongga, ma'am? Thank you, sir. Thank you, coach. so much. Madam, eto. Ibinabalik natin ang pag-roller skates para mas ma-enjoy ng mga tito at tita. Ganun na rin ng mga mas nakakabata. Okay, since meron tayo 5 branches, hindi na nila kailangan pang dumayo dito sa Alabang. Saan-saan po ba So yun? we have in Manila Bay, we have in Quezon City. Ay, teka, sandali. Ito pala yung microphone. Ayan. Nag-roller skates din eh. Oo. Sige, ma'am. Sige po. Sige, ako na po. Sige, ma'am. Go ahead. So we have in Manila Bay, we have in Quezon City, we also have in Fairview, and also in Lipa. And then we have in Tagaytay, and here in Alabang. Ay, grabe. And soon to open in Antipolo, so watch out, Ay, naku, Mami guys. Chiki! Pwede ka na mag-roller skates in Antipolo City soon. Hindi ba? Thank you so much, Ma'am Monaira. Thank you so much, ma'am. Parang nakakaindak-indak din yung mga songs Yes. yung songs nyo dito. So K-pop vibes talaga. Oo, grabe. Dapat mag-shoot din dito ang Vibe PH, di ba? O, sige, ma'am. Pwede bang ituloy-tuloy ko lang with Coach again yung Sure, ating pagsiskating? O, sige. Coach! Sige, try natin, ha? So, eto yung aking walker na damandama ko pagka-lola ko. At damandama ko talaga yung arthritis ko, ha? Okay. Glide. And also, ipupush mo lang lagi itong skating aid, ma'am. Push. Yan. Paano pagliliko? Yan. Yan. Pag lumiko naman tayo, maliliko tayo sa left. Itong left knees mo, dapat nakabend siya. Bend. Tapos ito yung... Okay. It's okay po. Sige po. One more po. And bend. Bend. And itong right po, dapat... Wala talaga. Masaway na It's estudyante okay si po. tita, di ba? But anyways, ayan ha, sana kahit saglit, nag-enjoy kayo sa pagsiskating natin dito. Pero syempre,
magkano na nga yung 1 hour, 2 hours, yung may barkada package ba kayo? Kasi syempre mas masaya, hindi ba? Kapag yung marami kayo magkakaibigan. Meron ba? We have 30 minutes sa mga beginner, 349. And then we have 1 hour, which is 349. And then we also have 2 hours for 599. And pag barkada, gusto ko kasama yung mga friends ko. And then 4 plus 1 for 199 only. 199, 1 hour yun? Yes po. Wow! Ayan. We also have 2 hours. Magkano yun? 249. Ayan, kanina na yan. Di ba? Pag happy birthday or whatever, mag-outing-outing kayo, mag-enjoy with the whole family or friends. Ang saya. We also accommodate birthday party. Ayan, dito tayo mag-birthday party, mag-Christmas party. Ay, mga fandom meetings. Dalhin natin ang Blackpink dito. Okay, Jenny, are you ready? Okay, Mami Chigi, balik muna sa inyo sa studio. Try ko ulit mag-skating. Dati talaga na si Jenny. Alam mo, hindi mo papagkaila talaga nag-enjoy si Laila. At saka tip yan para sa mga yung mga first date, di ba? Maganda yung mahuhulog-hulog yung girl, sasaluhin ng boy. Okay, yan. Naku, intayin ko yan sa Antipolo. Maraming salamat sa iyo, Laila. Another day, another caroling time for all the Go Bunso, nakapatid na si Maui. Mau, sino dyan sa QC ang maaga mong mabibigyan ng pamasko? Ano pa naman yan? Jojo pa si Bonnie. Sa may bahay ang aming bata, Merry Christmas na malahati. Pag-ibig, pagsiyang naghari. Ang baba! Araw-araw ay bagong Pasko lagi. Mamamas ko po! Nanay Liza, nandiyan ba kayo? Alam ko yung mikropono ko ba? Good morning mga kapatid. Mamamas ko tayo dito sa On The Go sa Pasko dito po kay Nanay Liza. Hi Nanay Liza, good morning. Good morning po ma'am. Ako po si Maui from Good Morning kapatid. Pwede pong mamasko sa inyo? Pwede po ma'am. Ayan, ayan. Pati po kayo sa ating mga kapatid. Hello po. Good morning. Morning po. Okay. Rika, pasok daw tayo. Pasok po. Nanay Liza, may kipasok kami. Una Sige na po kayo. Sige po, thank you. Video kami dyan. Okay, tayo ay Okay, ang location po natin ngayon mga kapatid, dito tayo sa Bagong Buhay, dito po sa Quezon City. Dito po kay Nanay Liza. Ingat kayo ha, medyo mataas yung paakyat mga kapatid. Pasok po kami, Nay ha. Ayan, upo po kayo. Thank you po. Okay, ayan na. Nanay Liza, kamusta po? Mabuti po. Malapit ang Pasko. Nanay Opo. Liza, ang balita ko po ay kayo ay single mom. Opo. At ilan po ang anak nila? 2 po. Isang babaeng, isang lalaki po. Oh, ilang taon na sila? Ano po? Isang 18 years old po, isang 14 years old po. 14 years old. Sa ngayon po, Nanay Liza, anong trabaho niyo? Sa ngayon po, ako po ay isang nagsa-sideline lang po na labandera. Tagalinis po. Labandera Tagalinis? Opo. Permanenteng trabaho niyo yun? Paano yun? Ano po, pag meron lang pong on-call lang po. On call lang? Opo. So, kunyari, Nay Liza, sa isang linggo, ilan pong makuha niyong, kumbaga, tawag para maglaba or maglinis? Depende po sa, sa tawag po sa akin. Opo. Mga 4 lang po o 3 sa isang buwan o sa isang. Sa isang buwan? Tapos magkano po ang charge nyo? Ano po, ang bayad po sa akin 5 to 6 po. 500 hanggang 600 so, po. ang kinikita nyo minsan sa isang buwan, nasa 1,500? Ganun po, 2,000? Opo, Ganon? depende po. Kasi bihira lang po kasi may tawag po sa akin. Opo, ma'am. Paano nyo po pinagkakasya yun? Yung ganun? Kasi pagkain pa lang po natin, di ba mga kapatid? Bahay nyo po ba may renta? Opo, ma'am. Magkano renta nyo dito? Ang upa ko po sa bahay ay 3,500 po, ma'am. 3,500? Opo, ma'am. Paano mo na yun? Sa ngayon, pag may tawag po ako, sa sideline po ako. Para lang po may pambaon ng anak ko at saka pangkain po namin mag-iina. Umabot na po ba kayo sa punto, Nanay Liza, na parang halos wala na talaga kayong kinikitang pera, wala na kayong makain? Nangihingi po ako sa ate ko. Ng pagkain namin. Kung sakaling wala pa po akong tawag. Tawid. Opo.
Kung hindi, if you don't mind, kung okay lang pong tanungin, bakit, kailan kayo naging single, ma'am? At ano po Ito lang pong nakaraan taon lang po. Naghiwalay po kayo? Totoosin po, naghiwalay po talaga kami. Ako mismo nakipaghiwalay. Dahil problema. Opo. Dahil ngayon, kaya po ako nakipaghiwalay sa asawa ko. Hindi ko na rin po kaya. Kasi... Okay lang po. Kung hindi nyo kayang sabihin, naiyak kayo. Nanay Liza, naiyak din ako. Kasi nanay din po ako, so naiintindihan ko yung pinanggagalingan yung may mga anak din po ako, no? Opo. Pero alam ko yung pakiramdam na syempre gusto mo ibigay ng maayos sa buhay yung mga anak nyo. Opo. Opo. Pag ganun po, ano po yung maliban po syempre sa mahirap kumita ng pera at humanap ng trabaho, ano pa po yung challenge na pinakamabigat para sa inyo? Ang mabigat sa akin, yung obligasyon ko para sa inuupahan kong bahay, tsaka sa ilaw, tubig. Siyempre, obligasyon ko po yun. Bilang single mom, kailangan kong gampanan yung obligasyon ko bilang isang ina sa mga anak ko. Meron lang ako maibigay sa kanila. Na kahit pa paano, na meron silang meron ako maibigay na baon o pagkain man sa amin, para sa amin mag-iina. Pero, minsan, wala. Minsan meron. Umabot na rin po ba sa punto na wala na rin mabaon ng mga anak niya? Wala kayong mabigay pang baon? Wala po. Pero ano po, pumapasok naman po sila kahit po wala silang baon. Importante po sa kanila yung pag-aaral po nila. Yun po. So tinitiis nyo na lang yung gutom minsan talaga? Sa akin, opo, totoo. Wala po akong choice. Di ba po? Yes, naintindihan ko. Nanay Liza, ang tanong ko, kung meron po kayong hiling ngayong Pasko, ano po yun? Ang hiling ko lang po, grocery o bigas po. Sapat na po yun sa amin. Grocery or bigas? Opo. So pagkain po talaga Opo, ang hiling nyo, lalo na malapit na po ang Pasko. Opo. Kailangan nyo po talaga ng, kumbaga, pangdagdag ng pagkain. Opo, ma'am. Okay. Nanay Liza, dito po sa On The Go sa Pasko, talagang tinatry namin ibigay ang hiling ng aming mga nakakausap. Kaya eto na po, eto na ang ating On The Go Angel. Ayan, Nanay Liza, pag-grocery po para sa inyo. Ayan, si Kuya tumulong na talaga. At di lang yan, Nanay Liza, meron pa tayong bigas. Ayan. Nanay Liza, okay, mukhang ma-e-enjoy nyo. Iyak kayo. Okay. Wait lang, may isa pa. Naiiyak si nanay ko. Saka na, Ate Lisa. Nay, ba't kayo umiiyak? Ano pong nararamdaman nyo? Nanay Lisa. Tahan na po. It's okay. Nay, ano pong nararamdaman mo? Na tayo, kaya nating maging instrumento para sa ibang tao, para sa maging source of blessing and happiness po para sa kanila, Nay. Kaya niyo po? Okay lang po kayo? Okay, Nay, speechless si Nay. Nay, okay lang po yan. At least may grocery tayo, may mga bigas po tayo, Nay. Hindi nyo na muna paproblemahin ang inyong pagkain. Naiyak din yung anak nyo. Ang hirap, no, Nay? Pero okay lang, kakapit lang po tayo. Marami pong mabubuti ang puso. Lalo na po dito sa ating mga kapatid, diba? Opo. Nay, okay lang kayo, Nay? Okay lang, relax lang tayo, Nay, ha? Ayan, Nay, again, meron tayong groceries, meron tayong 2 sako ng bigas. Hindi na kayo kain sa mga susunod na araw, Nanay Liza, ha? Meron po ba kayong mensahe o gusto sabihin? Ano gusto kayong anin sa loobin nyo? Good morning po sa mga kapatid na TV5. Si Kirsty naiyak na. Okay. Sige lang, Nanay Liza. Maraming salamat sa pagpapatuloy nyo sa amin sa inyong bahay at pag-share nyo ng life story nyo sa amin. Happy ako na nakilala ko kayo. Happy rin ako na
nandito yung anak nyo at nakatulong kami kahit papano mula po sa Good Morning Kapatid sa TV5. Nanay Liza, advance Merry Christmas! Yan muna mula dito sa On The Go sa Pasko. Back to the studio. Tunay naman talagang napakasarap mag-alaga at magmahal ng kapatid. Nanay Liza, salamat po mula sa Good Morning Kapatid sa pagpapatuloy sa amin sa inyo pong tahanan at sana po sa mumunting paraan namin ay napasaya namin kayo ngayong Pasko. Oh, ay, tingin ko naman ano yan, halong masaya at lungkot. Ganyan talaga. Overwhelmed. Kapag Pasko, Yan yung mga masarap tulungan eh. Christmas season, lumalabas lahat ng emosyon ng tao. Opo. Kaya kami natutuwa dahil si Maui ay nandyan in person at nakapanayam. Minsan hindi lang yung basta binigay natin na bigas, grocery, minsan yung presensya din. Mama, malaking bagay yun na merong ibang tao na handang tumulong sa'yo. Kaya kapatid, maraming salamat po. And good morning po muli. Maligayang Pasko sa inyo, Nanay Liza. Maraming salamat, Maui din at sa team ng On The Go. At napuntahan natin si Nanay Liza. Nanay Liza, Merry Christmas po. Enjoy po kayo at ingat lagi. Sa amin naman pong pagbabalik, mga kapatid, Anti-Money Laundering Council nakakuha ng panibagong freeze order para sa ari-arian ng mga sangkot sa flood control scam. Siyang naraang pamilya sa Bacolod inilikas na dahil sa bahang dala ng bagyong Verbena. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At mamaya sa luto na po, magluluto tayo ng special sisig with our very special guest, Miss Grand International 2025, Emma Tiglao. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Isang masaya at makulay na selebrasyon ang inihatid ng McDonald's Philippines sa Binyan, Laguna sa kanilang Christmas event na The Magic of Giving. Ramdam ang saya at excitement sa perfect bonding ng pamilya. May mga palaro, performances at iba pang sorpresa. We saw the timing, and National Children's Day falls on November 20. And of course, this is already Christmas season. What better way to tie all of the initiatives together and make it more impactful, again, to the stars of our Christmas season, which is the kids. Ipinakilala rin ang Ronald McDonald House Charities o RMHC at ang kanilang bahay bulilit. At sa kabuuan, meron na itong 53 centers sa buong bansa. A Ronald McDonald Bahay Bulilit is a safe space where children can learn and play. Has a mission of making a difference in the lives of Filipino children through programs that support their need for happiness, health, and education. Inanunsyo rin ang programang Buy One, Give One Happy Meal kung saan pwedeng ibahagi ng mga bata ang kanilang extra toy. We see that Happy Meal can be the center of being able to be a Santa to anyone, right? So it really fosters that act of being able to give to your loved ones and as well as to your friends. This year, we actually really wanted to highlight that every Happy Meal purchase actually benefits RMHC and helps build a bahay bulilit. Ipinatikim din ang bagong holiday offerings tulad ng honey butter chicken na perfect din sa handaan ngayong Pasko. Nagpunta na po sa Ilocos si General June Azurin, si Yusek Atobisnar, at sa pagkakagam ko po, pati po si former Mayor Benji Magalong sumama po nung section na yon. At tingin ko po, magpapadaga na po sila ng report tungkol doon. Oh, sa Davao City po naman daw, kumusta po itong distrito po ni Congressman Paulo Duterte? Ganun din po, nagpunta na rin po ang ICI, ang DPWH, at pagkakaagam ko din po, kasama din po doon si Mayor Benji Magalong ng Baguio, dahil siya tumutulong kay General Azurin. Opo, so meron, opo. Kailan po ang labas ng findings ng kanila pong mga pag-aaral tungkol po dito sa ating pinag-uusapan ng mga lugar?
malapit na po yan, Manong Ted. Hindi ko lang po ako makapagbigay ng inyo. Sa amin yan, ng report na yan. Pero nagpunta na po sila sa mga lugar na sinabi niyo. Opo. Sa Davao, sa Leyte. Opo. Sa Bicol po mismo, sa Sorsogon halimbawa po. Meron na rin pong pinadagang team dyan. Sila Yusek Bisnar po at sila General Azurin. Nagpadala na po sila ng team dyan para po i-check din po ang mga proyekto sa Bicol. Sir Ted, no? Alam ko po, naiinip na po kayo, naiinip na po ang mga kababayan natin. Pero yung volume, yung sheer volume po nito, talaga pong kailangan po ng oras, kailangan po ng tao. Pero lahat po ito ay pinupuntahan na at sinecheck po ang mga proyektong to. At nakikita nyo naman po, halos bawat linggo, nagpapadala po, either nagre-refer o nagpa-file po tayo kasama ang ICI ng mga iba't ibang kaso sa Office of the Ombudsman. Yung pong statement ni Yusek Bernardo na may specific pong proponent sa Bulacan, opo, doon po specific yung mga naglaan ng pondo doon. Kailan po ang kaso po ng mga proponents na ito? Hindi ko po, hindi ako familiar dun sa specific proponent po na sinabi ni former Undersecretary Bernardo. Pero kung ito po nasama na sa either sa affidavit niya o sa kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon, kasama din po ito sa mga iniimbestigahan. Both ng ICI at tumutulong din po dyan ng DPWH. Sec, matagal na po ito. Pati nga dito po sa sa interim report na recommendation ng ICI, pati ho yung kanyang affidavit nung una tsaka yung kanyang supplemental, binanggit na po doon, di ba, kung magkanong halaga ang inilaan sa Bulacan. I'm sure alam po nyo yan sa DPWH budget at sino po ang naglaan ng pondong yun, di po ba? Di ba yung naglaan nun, yun ang proponent. At yun po sinasabi sa testimonya ni Alcantara, ni Bryce at maging ni Bernardo. Lahat po ng lumabas sa Blue Ribbon, lahat po ng lumabas sa ICI investigation, lahat po yan iniimbestigahan na po, Manong Ted. Lahat po yan ang iniimbestigahan ng ICI, lahat po yan iniimbestigahan na rin po ng Ombudsman. Hinihintay na lang po natin eventually ang pagpapile ng mga kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ito pong si Garjola, kasama ngayon po sa pinakakasuhan. Opo. Gaano kalalim ang inyong investigasyon dito? May sinasabi na kasosyo ito na mataas pa rin na opisyal ng gobyerno ngayon. Lahat po yan iniimbestigahan natin, Manong Ted. In fact, kung makikita nyo po yung mga dokumentong pinasa namin sa Ombudsman kahapon, napaka-voluminous po nito. No? At detalyado po sa lahat ng mga kontrata ng mga kongresista na merong mga construction company na may kontrata sa DPWH. No, malalim po ito. No? At ito po lahat ay pakikipagtulungan po tayo sa Ombudsman para talaga matumbok po natin ang lahat ng kailangan nating ebidensya para po makasuhan ang mga kongresistang ito. Yung pong walang kongresista na kasama si former Congressman Zaldico, si Congressman Garjola, iba pa. Opo. May tanong po sa pahabol si Chacha. Yes po. Sec Vince, kami naman, nagpapasalamat naman kami sa sipag ninyo, pero at least kayo po ay aminado na talagang dismayado at talagang inip na ang tao na merong mapapanagot sa issue ito. Lahat po tayo inip na inip. Yes, pero Sec Vince, even kasi ang DOJ nagsasabi na as of now, wala pang proponent na kasama sa makakasuhan. Di ba? Ang dami na pong papeles, ang dami na ring mga testimonya na unang nailahad, pero hanggang ngayon, wala pa kami nakikita dun sa mga naunang testimonya ng mga proponents na posibleng makakasuhan dito. Yun po bang dinanas nitong mga mid-officials ng DPWH sa Mimaropa? Ganon din po bang dadanasin itong mga proponents sa sinasabi ninyo ay malapit ng makasuhan? Ang tingin ko po, ganun nga po ang mangyayari. Dahil, kasi po pag sinasabi nating proponent, hindi ba po ang tinutumbok dyan ay mga legislator. At marami na pong mga final na kaso at refer against mga legislator. Kasama na rin po yung ating mga refer nitong nakaraang 2 linggo. Nakasama si former Speaker Martin Romualdez, again si former Congressman Zaldico, nakasama na rin po sa mga walong kongresista na refer na rin po natin na 5 po ang potential charges, no?
na ating rekomenda. Plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest at iba pa pong mga charges. So yun po, tingin ko po, yung proponent po na sinasabi nila, kasama po yung mga kongresistang yon sa tinutukoy. Opo. Okay, sige. So, well, anyway, wala ho naman din po nung magagawa ang bayan kung hindi po maghintay sa development and eventually nga po yung binabanggit po ninyo na meron na hong mga proponents mismo na makakasuhan at ito ho ba, who will decide kung ilalabas ang mugshot niya o hindi? Sino ho? Sorry po, paulit po. Yung mugshot ng mga to, ilalabas ho ba yan? Gaya po nitong mga nasa DPWH na mga... Siyempre po. Siyempre po, sabi po ng Pangulo, wala pong special treatment dito. Wala pong special treatment dito. Pag sila po ay nakasuhan na sa mga korte natin at ma-issue ang kanilang mga warrants of arrest, kung ano po ang nakita nating treatment dito sa mga unang nakasuhan at unang na-aresto, yun po ang makikita nating treatment sa lahat. Opo, sige. Okay. Ito lang po pahabol. Yung pong tulay dyan sa Bontoc, Southern Leyte, napanood niyo ho ba yung mga teachers doon na lumalangoy sa gitna po ng kasagsagan ng bagyo? Sabi ho nila... Nakita ko po. Ano ho inyong balak sa tulay na ito? Nakita ko po, Manong Ted. Salamat po nung pinadaga ninyo, ang staff ninyo, na talaga pong hindi po unacceptable po yung ganyan. Kaya po, inutusan na po natin yung ating mga tao sa Region 8 at sa Leyte para ipagawa po immediately yung tulay na yon. Sige po. So, ASAP po ito. Po yan. At magpapadala po kami ng report sa inyo. Okay. No, kagaya po nung mabilis na paggawa natin sa mga tulay din pong nasira sa Cagayan at iba pong lugar. Yun din po ang gagawin natin dito. Opo. Nakakaawa po yung mga kababayan natin. May pahabol pong tanong dito. Si Congressman Momo daw po, bakit daw po hindi nasama umano dito po sa mga umano'y contractors? Again po initial pa lang po 'yon. Sinabi din po 'yon naman ni ICI Chairman Andy Reyes. Kaya hintayin lang ho natin Okay. Kami po ay tuloy-tuloy naman po sa aming pagtatrabaho at sa pagkakaharap ng mga ebidensya. Opo, sorry po kasi marami ditong mga nanonood sa atin. Naiintindihan po natin, Manong Ted. Wag po. Kagaya naman po ng mga kababayan natin. Lahat po tayo ay naiinit dahil po sa galit nating lahat. Pero sabi nga po ni Ombudsman Boying kahapon, meron po tayong proseso at konting pasensya kung kailangan talaga natin. Pero kailangan pinapaspasan natin lahat. Opo. Sige po, sa panghuli, gagabag sa mga proseso sa batas natin. Opo, sa panghuli po, ang claim po ng ICI, pati kayo, ay independent sila, At yan po ang claim nga nila. Ngayon, may mga nagtatanong lang po, bakit ba daw sa dalawang pagkakataon na mag-aanunsyo muna ng presidente, tungkol dito sa mga kila Romualdez, kila Co, etc. And then afterwards, automatic po filing ng ICI o referral ng ICI sa ombudsman para bagang may kumpas ng presidente sa galaw ng ICI at ninyo. Hindi naman, tingin ko naman, hindi naman po kumpas ang ibig sabihin nun, halimbawa po, itong mga referral natin sa nitong nakaraang linggo na inanunsyo po ng presidente, yan po kasi ay joint referral ng ICI at ng DPWH. And ang DPWH po ay parte ng ekutibo. At syempre po, dapat po malaman ng ating Chief Executive ang gagawin ng DPWH. Kaya po, kaya po nalalaman, syempre, kaya po malaman ng presidente yan. At gusto lang po malaman na mapaalam ng presidente sa ating mga kababayan na ito po ay ginagawa na trabaho. And hindi lang ng ICI at ng pero kasama din yung kanyang mga departamento sa ekutibo. Okay, sige po. Salamat po sa paliwanag. Sige, Last na lang po. Sec Vince, may mga umuugong na balita na posibleng ibalik daw kayo sa DOTR? Kung ako po tatanungin, welcome po yan, pero wala pong katotohanan yan. Wala pong katotohanan yan. At least po maklaro ninyo kasi ilang linggo na ako nakakabasa ng mga ganyan. Wala pong ganon. Pero I must admit, Manong Ted, namimiss ko po ang DOTR. Okay, ito po. Yung pong sinabi pala ninyo na naka-freeze na o meron ng rekomendasyon sa freeze order sa air assets ng Mississippi Aviation, wala pa daw po hanggang ngayon. Ay, hindi po. In-announce na rin po ito ng Pangulo kahapon. At in-announce na rin ng AMLAC na finally, na-freeze na po ang air assets ni former Congressman Saldico
amounting to roughly mga 4 billion po ata ang estimate ng AMRAC. So finally po, nagpapasalamat po tayo sa AMRAC at finally po ay na-freeze na. Walang specific. Matagal na rin po natin hinihintay yan. Sir, walang specific sa kanilang announcement kasi upon checking sa CAAP, kasi ang CAAP po ang magpapatupad din nito eh. Wala pa pong specific na announcement na ito po ay eroplano at helicopter ng Mississippi Aviation I will find out po, pero unang-una po, narinig ko po ang ating Pangulo na sinabi niya specifically, no, ang mga air assets ni Zaldico amounting to 4 billion. At sa tingin ko naman po, baka alam po nag-iingat ang AMRAC, hindi niya i-announce. Okay. Pero wala naman pong ibang tingin kong nakasuhan kami na may fleet ng mga Augusta at Gulfstream, no, na nakasuhan na. So tingin ko po yun na po ang mga air assets ni Mr. Zaldico. Air assets po ni Martin Romualdez. Hindi ko po alam kasi wala pa naman pong kaso ata si former speaker, referral pa lang po ito. Kaya po tingin ko, in all likelihood, mga air asset ni Zaldico po yung na-freeze kahapon. Sige po. So salamat po na marami. Ito po yung napaka-importante, Secretary. Opo, very important po. Manong Ted, pasensya na lang po at hindi ako nakasama sa inyo nung Lunes kasi ang dami po tayo lang mga nagaganap. Opo. At saka importante po ito na inyo pong masagot ang tanong ng bayan. Ano po, Secretary? Opo, tuloy-tuloy po tayo. Manong Ted, at tuloy-tuloy din po tayo sa sasagot sa mga clarification ng mga kababayan natin. Opo, salamat na marami po. Thank you. Salamat na marami. 13 minutes past 7 in the morning, nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa frontline sa umaga, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang mangyayaring military junta sa gitna ng usap-usapang may mga nagbabalak na pabagsakin ang gobyerno. Ayon sa AFP, nananatili sa konstitusyon ang katapatan ng mga militar. Non-partisan din daw sila at walang pinapanigan. Unang siniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may mga retiradong militar na nag-alok umano sa kanyang sumali sa planong civilian military junta. Hindi raw ito pinansin ni Senator Lacson. Wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game, no, na pwede po nating i-restart. The AFP will never subscribe to any reset plot and our Constitution has no cheat codes. Samantala, wala raw nakikitang banta sa ngayon ng AFP sa malawakang protesta sa Bonifacio Day sa November 30. We are also very vigilant, no? So we have our units that are on standby for any eventualities. We're counting on the organizers to be able to police their ranks na siguraduhin natin na talagang makikipagtulungan tayo bilang isang sambayan ng Pilipino to really make this a peaceful one. Hindi raw makakadalo sa budget hearing ng Department of National Defense sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, siya muna ang hahalili kay De La Rosa para depensahan ang 2026 proposed budget ng DND. Nagpadala raw ng mensahe si Senator Bato na hindi siya makakadalo sa budget hearing ngayong araw. Wala raw binigay na dahilan ang senador. Nauna nang sinabi ng kampo ni De La Rosa na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin ang senador. Hinihintay lang daw nila ang malinaw na direktiba ng gobyerno tungkol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kay De La Rosa. Mamaya po sa Spotlight on Grandes Pasabog and good vibes ang ihahatid sa atin ni Miss Grand International 2025 Emma Tiglao. Hey. At sa aming pagbabalik, Spotlight on din tayo kasama ang actor-director na si Eric Tizon. Grabe ka-fresh naman sa umaga niyan. Sana all talaga, direct. Huwag kayong alis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Masayang Music Fest ang ginanap sa launch ng pinakabagong hydration and volume renewal hair mask
ng isang hair care brand. Full blast ang performances na hatid ng ilang artists tulad ni Maki, Enamori, Buta B, Diamante at Zay. Hindi rin nagpahuli sa pag-flex ng kanyang volume up hair ang drag queen na si Arizona Brandy. It was amazing kasi parang I get to like flip my hair during the photo shoot because knowing me as a very not so demure person, pero in fairness, nag-hold up talaga yung hair ko kahit na sobrang likod ko. So I love this. Marami ka man daw ganap in life, ito na ang ultimate game changer para sa haggardless hair all day. Kaya, tulad nga ni Nadine, madali na lang daw ma-achieve ang empowered look using this product of Cream Silk. My hair is really flat. Asian hair. Asian hair. Alam niyo na yan, Asian hair. And it's really hard to give it volume and to make it look full. So I always have to wear extensions. You know the drill, guys. So I'm just so in love with the new product now. Meant to boost your hair from the inside, lumping your hair all the way out to deliver plus 100% more volume lift. More than just a movement, it's really a cultural shift that we want to impart on about hair that really moves in perfect motion with you. Kaya don't worry sa flat hair dahil sagot na ng hydration and volume renewal mask ang confidence na kailangan mo sa kahit anong ganap everyday. Nagbabalik pa yung Good Morning Kapatid. Malapit na silang mapanood sa big screen. Kaya naman makikilala na rin natin na isa sa mga senior Jackstone na si Felix. Ano daw yun? Parang mystery. Oo, Felix talaga ha. At para kwentuhan pa tayo tungkol dyan, kasama po natin ang nag-iisang Derek Eric Kizon. Good morning, kapatid! Good morning, mga kapatid. Good morning, welcome! First time mo? First time. Alam ko hindi mo first time gumising ng ganito kaaga. I really wake up early. I really wake up early. Fresh na fresh? Oo, grabe. Diyos ko, labanan ng freshness pala dito. Dimples left the group. Grabe! Sobra ka. Hindi, pero bigyan natin ng konteksto kasi nung narinig si Felix sa Jackstone 5. Ano daw yun? Actually, Felix ang pangalan kong totoo. Pero pag sa gabi, Felicity. Yeah! So yun yung character namin. So it really talks about friendship. Magkakaibigan yan ng mga OFWs na they went down memory lane. Pumunta sila sa kanilang hometown sa Pagsangan. Yung mga kasama natin dito, Derek. Of course. Yung friends nyo, nako. Si Garda Versosa. Yun. Tapos si Cupcake. Si Cupcake. And then si Jim Pebanco, si Arnel Ignacio, at syempre yung aming director, nagbabalik artista din si Joel Lamang. Wow! Ang nag-iisa! Legendary! Yes. Ika nga. Grabe naman yung lineup na yun, ha? All-star yun, Derek. Tell us more about a little bit yung mga characters niyo and how is it different from one another? Well, ako kasi yung character ko, ako yung mistisa, parang gano'n. Ako yung maputi. Ako yung pinamatalino. So parang gano'n, yung busina. Parang lahat sa'yo. Parang gano'n. So that's why there's a confrontation in the end. Parang ikaw na lahat, sige, ikaw na lahat. Parang gano'n na nag-aaway na kami. Sabi ko, ano magagawa ko? Maganda ako. Parang gano'n. Tapos si Cupcake, si Gardo naman. Ano naman Si Gardo naman, ang ganda rin ng character ni Gardo kasi stuntman siya. Na nakatako, na nakahay. Oo, stuntman siya, pero na-in-love din siya doon sa, kumbaga parang na-in-love siya doon sa isa sa aming mga, alam niyo na kung kanino siya na-in-love. Juicy. Okay. Tapos si Direk Joel. Si Direk Joel, siya yung may family man, may anak. So siya, pamin siya. Paminta. Tapos naglalagay siya ng fake na bigote. Tapos, pare, gano'n. Pero, ito, tinitingnan natin yung mga... Hindi na niya kinaya, talagang ginanon niya yung bigote niya. Ay, gusto ko na magladlad. Tinitingnan natin yung mga eksena. Pero si Arnel, hindi siya pamin. Hindi. Ayan, nakikita Bata natin. pa lang kami, siya na talaga yung obvious na
na ano sa amin lahat, na bading sa amin lahat. Kasi ang shorts niya talaga may lace. Pag hindi pa yun talaga telling, ha? Pero maganda dito, Dims, direct, no? Parang ito pinapakita yung, kasi medyo mas septuagenarian, sabi in the 60s, 70s. Kasi, although hindi pa naman ako 60, malapit na. Roll yan, roll. Malapit na. Pero mapapaisip kasi tayo talaga what it's like kapag nandun ka na. Because like, of course, a lot of people like me, I'm almost there, but I always think na parang, uy, magre-retire na ako, may 20% na ako. Yan ang una ko iniisip. So parang, inaano ko siya. But at the end of the day, when you get older, who will you rely to? Siyempre, iniisip mo na matanda ka na, baka magkasakit ka or whatever. And you always rely on your friends and family. And basically, that's what the movie talks about. So it talks about like 5 friends who decided to have a reunion because they're all retiring. And then they went down memory lane. You know, they went to their school in Pagsanhan. And the reason why they're called Jackstone 5 because they're fans of Jackson 5. The Jackson 5, who shot the Rapids that time in 1976. Ayun, nangyari talaga. Natotoo talaga yun. Natotoo nangyari yun. Lilihis tayo ng konti kasi syempre ikaw, we have known you over the decades who actively directs talaga. You've been directing Tita Helen for the cooking show. I've guested, Mama, you should also guest in there. Ang saya nila doon. And chill lang. Ito, nagbabalik pelikula ka direct and this time you are acting again. Anong pakiramdam? Meron ka bang time na parang okay, nata-turn off mo ba yung director hat mo? Or when you look at it, parang as a director, actor-director? I always look at things from that perspective, from an actor and a director's point of view. Siyempre, pagka-artista ako, alam ko merong director na magde-direct sa akin. Pero, me, as a person, pakailamero talaga ako. So, parating direct, mas maganda ba na ganito? And one thing good with Direct Joel, especially in this movie, he allowed us to collaborate with him. That's why we're following a script, may script kami, pero sa script lang yan, pero gusto ko parang barkada lang, yung bitawan, barkada. So, and comedy has is give and take. So, pag may binitawan yung isa, lahat matatalino, lahat magaling pumunchline. So, lahat, hindi natatapos yung eksena. Direct naman. Masaya. Tsaka, Mama, huwag natin kalimutan, it's in your DNA, nananalaytay sa dugo mo yung comedic timing na yan. Of course, nung bata ako, hindi ko na-expect na magiging comedian ako. Pero somehow, lumalabas siya. At saka yung pagiging director ko, nalalabas ko because nag-iisip ako kung paano, kung ano yung mas magandang attack or yun. And I've done so many shows and movies with Direct Joel, so I always try to collaborate with him. Love him. Ito Direct, given yung role nyo dito, binalikan mo ba yung mga Markova? Yes. Naman. Because I did my very first gay role was Pusong Mamon. And that was a huge hit. And that was the movie na parang directed also by Joel Amangan. And then, ang nangyari lang nun is he got sick, so I took over. Talaga? Yeah, may ganun kayong history ni Direct Joel. May ganun kaming history ni Direct. Sabi ko, Direct, ayoko mag-direct ha. Gusto ko mag-artista lang. Mahirap tong ginagawa ko. Sabi niya, hindi, ikaw lang ang pwedeng gumawa niya. So ako talaga parang, okay, so that was a challenge for me. And that movie was really critically acclaimed. And it was also a box office hit. And then after that, so syempre iba yung atake doon. Sa Markova naman, iba din naman ang atake. Kasi more on, I would touched on my feminine side. Yung parang kailangan babae yung approach. This one naman, wala. Malandi lang talaga yun. Saya! Yung character ko, flamboyant, magalaw. Walang ginawa kundi sumayaw-sayaw, magpa-cute. Puro ganun lang yung role ko dito. Pasok na pasok naman. Pero, somehow, this movie also deals with the different stories of each character. Like me in my character, so OFW ako na nagbabalik. And then, tumutulong sa pamilya. And then, I find out na parang asan ang pinuntahan ko. Wala napuntahan. Lahat kami merong mga ganon. Hindi ka nag-iisa sa ganyan, I'm sure. Yan ang pinagdadaanan ng napakaraming OFW. Yes, because a lot of people can relate. Because how many OFWs are there in the world? Diba? There's like what, 15 million? They're 15 million strong. At lahat yan nagpapadala ng pera, nagpo-provide sa pamilya. That's why even yung mga bata ngayon, when they see this movie, makaka-relate sila. Because karamihan sa mga bata natin, ang mga
magulang nila nagtatrabaho. Ay, totoo yun, Direk. Diba? Teka, nakalimutan ko, no? Kasi Jackstone 5. So may Yes. isa pa. There's one more. Kasi si Gardo, Arnel, Si Jim Pebanco. Okay. Si Jim Pebanco, yes. Na napakahusay na artista. Napakahusay na artista, Oo. Direct, in terms of relevance, bakit palagay mo importanteng mapanood nila itong pelikula natin? Lalong-lalo na ngayon sa henerasyon ngayon. Well, like I said, it talks about family. Yeah. Siyempre, lahat tayo may pamilya. Lahat tayo may pinagdadaanan sa pamilya. Then, at the end of the day, pag tumatanda ka na, you know that you can fall back on your family all the time. And then, friends. Yeah. Ganun din yun eh. Pag tumatanda ka, ngayon ko din na-realize na parang how important my friends are. Yeah. Na nakikita mo na parang sila yung you can rely on them, they'll support you. And then, they're also your family. Agree. Diba? And then, of course, yun na nga, like I said, it talks about a lot of Filipinos na OFWs that people can really relate. Feeling ko, hindi So na ako hahalakak excited. dito. Parang iiyak din. Iiyak Siguro din tayo. hahagulgul At din. saka yung lineup na yun, Mama, kahit isipin mo na medyo komedyante silang lahat, pakahusay ng mga dramatic actor niya na. Lahat sila, kaya pag nakita mo kasi yung lineup, alam mo alam na alam may mo. pupuntahan. May pupuntahan. May pupuntahan. Yung mga panahon ngayon kasi talagang kailangan nating ma-feel yung mga emosyon natin. I think Actually, yun din talagang gusto ni Direk Joel kaya niya ginawa yung movie kasi sa lahat ng nangyayari sa atin, so parang pasahin muna natin yung mga tao, lalo na magpapasko. Release. Yes. We're so excited and we're so happy na talagang gumising ka para sa amin, para sa ating mga kapatid. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Direk, for let's having promote me. na. Oh yes, so December 3 na po, palabas na po ang Jackstone 5, directed by Joel Lamangan, in theaters nationwide. So, pinapangako ko sa iyo, lalabas kayo ng may mga ngiti sa mukha. At sa puso, Direk. At sa puso. Maraming salamat. Thank you. Eric Quezon in the house. Thank you. Thank you. At yung pandesal po namin na Yes. Kulitan. Kulitin yung sikat. I will. Direk, maraming salamat sa aming pong pagbabalik. Spotlight on naman tayo kasama ang Grandest Queen at Miss Grand International 2025 title holder, Emma Tiglao. Huwag po kayong hali at magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Muli po mayababak sa ating malalago at masasanting na kapatid. Ayoko mag-em, nakakaiyak. Ganda Kapampangan represent! Dahil as promised po, pagagandahin pa natin ang umaga in the grandest way possible! Wow! Just like ang Kapampangan parol! She is shining this morning! Ang ating back-to-back Miss Grand International Queen, Emma Tiglao! Kapatid, our grandest queen, Miss Grand International 2025, Emma Tiglao. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Mayang-mayabang. Di ba kapag talaga ang kabili? Uy, alam naman natin, hindi first time ni Emma dito. Pero yes. Parang iba yung, pati ako, iba yung feeling ko ngayong pagpasok mo. Parang, it's a different vibe. Do you feel that way ngayon? Pag tumitingin ka sa salamin, pahiram muna Tito Boy, anong salamin? Iba bang nakikita mo ngayon? Mixed emotion siya na happy at the same time. Parang nakakaiyak pa rin. Kasi sunod-sunod from Miss Grand Philippines, wala akong time to really, ano ba yun? Oo, yes. Tapos kasi dire-diretso yung preparation and then right now, here we are. Meron tayong victory na naiuwi dito sa ating bansa. Emma, balikan natin yung moment na yun. 77 countries, 77
competed this year. At that moment, nung tinawag ka, Miss Grand International 2025, Miss Philippines, ano yung naramdaman mo unang pumasok sa isip mo ng time na yun? Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Kasi kung makita nyo, naging meme na nga yung reaction ko doon. Kasi unexpected. It is really difficult to aim back-to-back victory. And knowing that Miss Grand International, ang hirap natin talagang makuha yun di ba? Nung nakuha ni CJ, parang, kailan ulit natin makukuha yun? Ibibigay ba ulit sa Pilipinas? And knowing that Gatchabel, Miss Grand Thailand, is really a powerful candidate also that time. And sabi ko nga, kung sino sa amin dalawang manalo, I will be very, very happy. But when they announced Philippines, parang a few seconds, tumigil yung mundo. Tapos nag-pray lang din talaga ako kasi before kami umikot para sa announcement, I did a sign of a cross. Sabi ko, God, whatever na i-position mo sa akin, magiging masaya ako kasi alam ko nagawa ko yung best ko dito sa stage. Nakakahiya! Hindi mo panalo tayo! Deserve na deserve! Parang pa sinasabi mo, parang na ano talaga ako, naiyak ako, hindi na ako iyakin. Sa serye lang ako umiiyak. tayo sa mga sinasabi niya. Alam ko na kung paano maging queen. Naramdam namin yung story mo. Kumbaga parang, kadalasan kasi, di ba, minsan kapag nananalong mga queens natin, parang ang layo-layo nila. Pero for you, Emma, we feel like we are a part of you. When you parang dinala mo talaga kami. Dinala mo kami, Emma. Ikaw naman ang nahihiyak. Grabe. Di ba naman parang somehow when she speaks, parang dinala niya kami doon. And it could be very easy kasi for a queen to feel na, okay, this is me, this is my time to shine. But no, you said, this is the Philippines' time to shine. And you brought us with you. It's because of the bayanihan, Ms. Dimple. Ibang klase po ang pagbabayanihan ng mga Pilipino. We got the award Country's Power of the Year and that's because of the Filipinos. Kaya sabi ko, ilalaban ko ng bonggang-bongga ang Pilipinas. Well, of course, more than your beauty, ang gusto namin yung nilalaman ng puso mo diba? And you've been vocal about your advocacy. Sasabi mo, sino bang nilalaman? Marami po. Yan, hot seat. Ang nilalaman ng puso niya mga bata. Ayun. Diba? Tama, diba? You've been very vocal about that, Yes, diba? So, how are you going to expand that advocacy to make sure na talagang yun ang drive mo, diba? Bilang isang Emma Tiglao, Miss Grand International, ito ang susulong ko para sa mga kabataan. First of all, I will still continue to support po the kids of Anak Balebalayan in Pampanga and the PDLs in Pampanga. Kasi sila naman din yung rason kung bakit pinush kong i-pursue pa rin yung dream ko to represent the Philippines. And to expand it more, I think together with Miss Grand International Organization, we'll travel different countries. And then one of the countries that I'm excited to travel to is Palestine po. We know that the advocacy of Miss Grand International is promoting peace to stop the war and violence. And I know it's kind of risky to travel there, but with my family, MGI family, yung makausap mo lang yung mga taong naka-experience talaga nun, yung makita ko ulit si Miss Grand Palestine para maramdaman niya na nandito kami, susuporta para maayos kahit papano, or yung may makausap ka lang na nandun kasi iba daw yung experience doon parang nakaka-trauma, traumatized daw nung kausap ko si Miss Palestine. Kasi yung small way or small act lang, just being there with them, just being present, di ba? What an opportunity for you. Yes po, Pero sana. matanong ko lang bago tayo malayo dun sa advocacy mo, bakit PDL ang persons deprived of liberty? Yung mga nasa bilanggo. Yes po. Usually, tinitignan natin mga may sala, may ginawang masama. Bakit sila ang gusto mong i-represent? Year 2019, when I joined Binibining Pilipinas, they're the reason po why we won the national costume. Sila po ang nag-weave ng aking national costume. I even brought them in the Miss Grand International during my closed door interview. Sila po yung nag-weave din
nung suot ko na damit noon. Is this from Pampanga po. Pampanga. Yes po. Together with Rich Sabinian, Kapampangan Rich Design. Sabinian, amazing. At saka ang ganda kasi always pay tribute to your roots, di ba? So tuloy tayo, natututo tayo na sa Pilipinas, nakikilala nila na hindi lang to Luzon, hindi lang Visayas, hindi lang meron tayong mga pinanggagalingan sa iba't iba. Alam mo, sabi ko sa'yo, yung dugong Kapampangan natin. Buhay na buhay! Buhay na ba? Mamaya magsisisig talaga. Tanungin lang namin, Emma, ano yung para sa'yo, I'm sure ang dami, naging highlight nitong journey mo sa MGI 2025? At kamusta naman, you did mention the candidate from Thailand na pinag-usapan din namin, nag-viral. How's your relationship with her and the other candidates as well? Okay, for the highlight, lagi po yan tinatanong sa akin. Sa highlight talaga, yung time na pinatugtog ang Lupang Hinirang sa Miss Grand International Stage. Iba po ang pakiramdam seeing the Filipinos na kahit hindi ko close friend or family member, umiiyak sa tuwa. Ibang klase po, especially when I saw the reactions of the Filipinos here po na hindi nakapunta ng Thailand. No? Ibang klase po. And with Gatchabel naman, my roommate. So, since the day I siguro ng room ninyo. Sobra. Kasi mahilig din siya mag-live noon sa isang social media platform. So, habang nagme-makeup kami, nagpe-prepare, nagla-live kami, talikuran, tapos kwentuhan. So, parang naging magaan ng healthy competition. Healthy competition. Women supporting women. I'm sure hindi lingid sa mga kasama mo sa pageant. Were they commenting about the support ka na nakukuha ng Pilipinas? Kasi iba eh, no? They know po kasi na Philippines is like the powerhouse po ng pageant. So, parang sabi nila, ang sarap siguro maging Philippine representative. Yung ibang countries po na hindi nila na-fulfill yun. Pero I hope na maging inspiration tayo sa iba pang countries to support their queen also. Because being a beauty queen, it's really difficult po. Totoo yan. Meron pala tayong ambag doon, ano? Oo naman. Emma, alam mo, ang sarap ng kwentuhan natin mga kapatid sa mga nakatutok ngayong umaga. Kasama po natin Miss Grand International 2025, Emma Tiglao. Ipagpapatuloy pa natin ang ating masayang kwentuhan sa pagbabalik na Good Morning, kapatid! And grande ang lulutuin natin this morning dahil makakasama po natin sa kusina ang walang iba kundi ang ating Miss Grand International 2025, Emma Mary Tiglao. At ngayon po, Kapampangan Pride pa rin tayo dahil lulutuin natin ang ating world-class Pinoy dish mula sa Pampanga na Sisig! Ang mga sangkap po, pisngi ng baboy, tenga ng baboy, liquid seasoning, calamansi juice, sibuyas, liver spread, or actual atay na laga at tapos i-mash natin. Correct? And ang ating pong toyo, suka, asin at paminta. Emma, I will let you speak and do this because I know na ito ay niluluto ng iyong daddy. Yes. Si Daddy Tony. Daddy Tony. Yes. Ano, Malita? Good morning po, Mata. Love you. Okay, ready na? Magpapasikat ka, Andre. Alam mo, dito nagbabasagan kami ng pinggan. Di ba Sino na pinakamarami? Ito siya. The winner. Tinatanong pa ba yan? Ako na nakabasag literal. So, ang tanong, may nasasahod ka pa ba? Deduction yan, Emma. Deduction. Tama. So, eto na yung pinagsama-sama na mukha. Yes. Ang tinatawag dito, maskara ng baboy. Ayan. So, isasama na natin, imimix na natin yan dito. Huwag alam mo, nagluluto tayo. Hindi ka ba talaga nagluluto? Well, to be fair, hindi halata. Pero hindi kasi, diba, hindi alam ng lahat. Ang sisig pala, talaga nagmula sa Pampanga. Yes po, actually, nag-start lang to. Ang history na sinabi po sa akin, eto disclaimer lang, baka mali ha. Ang sinabi lang sa akin, si Aling Lusing daw, nagba-barbecue lang, tapos yung mga tira-tira, ayun daw, parang chinap-chop niya lang lahat. Kasi technically, ang sisig ay inihaw. Inihaw siya. So, inihaw na pisngin, na tenga, na maskara ng baboy, pati yung atay, ganyan. So, hindi ako mahilig masyado sa maanghang, kaya konti lang sili nila. Okay lang. Magpapasinaya si Mama Chicky at si Angela. May pandagdag ka dyan.
Tapos, ayun, pagka-chop, yun na yun. Parang chinap-chop lang daw yun ni Aling Lusing. Tapos, tsaka niya na sinisling. Tapos doon na naging sisig na. Yun ang naging... At saka ang mga Kapampangan, we take pride talaga sa ating sisig, no? Yes. Meron tayong mga rules dyan, hindi basta-basta. Bawal ang... Oo. Yung ibang mga sangkap. Mayonnaise. Bawal. Bawal ang walang kanin. Kasi mapapadami ka. Ilagay lang po natin to para maglasa pa rin yung atay. Iba pa rin kapag ano. Tsaka sa... Alam mo na! Kahit ano na ba si Gacho, Bel? Gagawin na, ha? Biyasa ka, biyasa. Biyasa. Bagya. Si Gatchabel, hindi ko pa napatikman nito. Dapat nga dadaling ko siya ng Pampanga. Kaya lang ang bilis niya. Pero kasi kayo. para merong reason, para bumalik siya. At hindi na niya ihahalo ang Coke. Ang soda. Matik na yan. Yan. Iba-ibang halo. Wait, eto, Emma, meron tayong gagawin dito. Dahil ikaw ang aming grandest queen. Sesegue tayo ng contest sa grandest things ni Emma. Mabilisan lang to. Okay. Sabihin mo lang yung tinutukoy na grandest thing na mga babanggitin namin. Okay. Grandest clothes para sa'yo. Black dress. LBD. Grandest memory as a child. Maglaro sa kalsada. Oh, I love it! Batang kalye. Ay, patintero. Oh, yes! Langit at lupa. Dahil matangkad ka tapos Langit lupa! Silly water! Grandest blessing. Yung gumising sa umaga. Yung pinaka-simple, yun yung pinaka-grand. I love you talaga. Grandest pageant journey. Every pageant that I've experienced, because I will not be here without those them. experiences. I love Ganda. it. Galing. Grandest highlight of Miss Grand Alam na natin. International. The back-to-back victory. Uy, ang hirap ma-achieve nun kasi isipin mo nabigay na before, pwede hindi mo na ibigay. Pero hindi nila kinaya yung ganda mo. Ay, paano nga yung ganda? Sabi nila, hindi natin mapigilan. Dito tayo kaya. Alam mo, nabigay na to last year, pero sige, bigay pa rin natin dahil ang ganda-ganda. Talino. Grabe no, makabaliktad. Ayaw na namin ibigay dahil binigay na last year, pero hindi kami makapigil. Walang nagawa si Papa Lawat. Papa, I'm very sorry. Grandest crown. Grandest crown is the crown that I have here, and that is my family and friends. And my support. Ano bang nangyayari sa akin? Mamalita at saka Daddy Tony naman yung pagpapalaki ninyo dito. Grabe. Oo. Napakahusay. Oo. Ito, siguro ito na lang. Kasi marami sa mga kapatid natin, ang mga kabataan, mga kababaihan na umiidolo sa'yo, Emma. Lalong-lalo na ngayon, naririnig ka nilang magsalita, i-represent tayo. Ano yung mga gusto mong mensaheng maibigay sa mga kabataan, mga kababaihan na tumitingala sa'yo? I would just like to say sa mga kabataan na just keep fighting, keep dreaming, and remember that your dream is not too big and your voice is not too small. Pakinggan nyo kung ano yung nasa puso nyo. Keep choosing yourself. Whatever dreams that you have in your heart, ipaglaban nyo kasi hindi nyo alam. You will have the grandest moment of your life. And keep praying because whatever you do kapag may guidance ni Lord, you will have everything in place. So keep praying and keep believing. Kaya ka, Miss Grand International 2025! You're my favorite queen! Favorite queen! At dahil dyan, lalagyan ko ng seasoning yan. Dahil paborito kita. Lagyan natin ito at Thank you po. Pasensya na. Okay lang yan. Ay, okay lang yan. We got you. Thank you so much. Okay. Ayan, at tapos na. Nakita natin lagyan mo ng kalamansi, ano? Yes po, masarap. So, ano naman to ang sisig naman depende po yan sa taste niyo. Merong nakaabang na sili at kalamansi dyan. So, Okay. Ready na. Mainit na siya. Ikaw na maglagay. Hindi na mababasag. Oo, ito na lang. Ayan. Sige na. ASMR. Ayun, Yan yung makinig talaga yung Wala nang mas gaganda pa sa pagkakalagay mo sa sizzling plate. Diba? Tignan mo, tignan mo yung kamay niya. Hindi tayo ganyan. Dahan-dahan. Tignan mo yung kamay niya, may pilantik Samantalang tayo, Emma, nagluluto tayo ng sisig. Anong may na-miss ka ba na Filipino food nung nasa Thailand ka?
Ang dami. Hinanap mo? Luto ng mama ko. Ano ba ang masarap favorite? bukod sa sisig? Kare-kare. Oh, manyaman! Manyaman kare-kare. Sarap yan. So doon sa Thailand, di ka natuto ng maanghang, ha? Medyo natututo po ako kumain ng maanghang. Okay. Kasi, dito ka lang, every week dito ka matututo kasama ni Angela. Yes. Kasi may baon sila sa bag nila eh. Kasi chili pepper. Pero paniwala. Di, totoo to talaga. pero natututo na ako pa konti-konti kasi sabi nga, naku, medyo magtatagal ka dito sa Thailand, kailangan matuto ka ng kumain ng maanghang. Yes! Sarap yan. Pero ang sasarap ng food doon. And the people there, the Thai fans, Belma family, grabe ka dyan. Thai. Saka parang hindi na masyado iba sa atin, ano? Yes. Very welcoming din po sila. Ayan, parang I think this is okay Sa ganyan lang, ano? Oo. Opo, ayun lang. Ganun lang siya kadali. Talagang... Oh, yan, no? See? Wow, ganda. It's the grand sisig. The grand sisig. Itlog na naman kailangan. The grandest sisig of all. Itlog na naman kailangan. Oo, itlog at kanin. Nakapagsaing na po ba? Kaya nga, di ba? Sana ba yung kanin natin? Pag nilagyan mo ng itlog yan sa gitna. Masarap dyan sa usawan. Ano bang bibigyan niyo ng Tono, pangalamansi? kalamansi. Ano ba to? Sisiglaw. Right? Sisiglaw, cute. Pwede sisiglaw. Pag sisiglaw, baka maghanap sila ng kinilaw. Ay! Uy, yan yung masarap yung medyo malutong-lutong totoo. pa. Yan. So habang Toasted. inaantay natin yan, Emma, ano ba yung pinaka-grandest mensahe mo sa ating kababayan? First, maraming salamat po sa inyong suporta. Kundi po dahil sa inyo, hindi naman din natin talaga makakamit ito. Sabi ko po, ilalaban ko to, inilaban po natin ito. Kaya tagumpay po natin tong lahat. And I would just like to thank my family, my friends, my Amazonas, Emma Dorable, Emma Bell, Belma, international fans na lagi pa rin pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po itong pagkapanalo natin ay maging good news and source of inspiration and hope sa dami po ng bad news and sad news na nangyayari po dito sa ating bansa. And keep supporting our representatives. Marami pa po tayong beauty queens na lumalaban. We have Mirna Esguerra for Miss International and a lot more. Kaya keep on supporting. Iba po yung nagagawa ng inyong suporta. Emma, amazing! Okay, tikiman na. Ito na. Ito na po. The best part. Ayan, the tikiman Go for part. it. Ay, nako. Sarap ang bango. Alam niyo, mga kapatid, ang wish ko sa inyo, makita niyo ng personal si Emma. Kasi mararamdaman niyo talaga kung bakit siya ang Grand International. Kapino ng face! Just hugis bigas. Ay! Bigas-bigas din naman ako eh. Kaso na ibabay. Marami may stimples. Go, try! Let's go. Bigyan mo muna si Emma? Sisig in the morning. Wala daw, huwag masili kasi hindi siya masyado. Okay lang po. Yung green, di masyadong maanghang. Yung green, Invite ko na rin kayo pag napunta kayo ng Pampanga. Meron po kaming coffee shop doon. Saan? Anong pangalan? Angeles. Lilim Cafe. Lilim Cafe. Si Maui, papuntahin natin sa On The Go. Holy Angel University. Holy Angel University. Si Maui David, yung On The Go, pupunta ni Maui yan. Wow! Pwede. Tikman natin. Jel? Tikman na natin. Sabay-sabay na tayo. Okay po, ito po. Asan yung baon? Gusto mo? Naku, wag nababahinga ako dun eh. Kasi ang layo eh. Okay na yan, okay na yan. More calamansi, no? Ayan. Yun. Muli, maraming salamat sa ating Miss Grand International 2025, Emma Mary Tigla. And that is it para sa ating grandest Thursday morning. Happy birthday po sa aming TV5 Marketing Mama, Ma'am Rica Vez. 28 days na lang po. Pasko na. Tuloy-tuloy lamang po ang pag-spread ng good vibes, kapatid. At para sa kids, more fun pa tayo dahil sunod na ng Princess Sarah at Dog of Land. Tumutok pa rin mga kapatid sa weather updates at magkikita pa rin tayo bukas. Mag-ingat po lagi ng paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga, Good Morning Kapatid! Miss Grand International 2025, Miss Emma Tigla!